Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 761. Paglaban sa tatlong elders ng Mulan. Napabuntong hininga si Haibadong at ang iba pa sa kuta. Si Medusa ay nasugatan na. Ngayon, kailangan pa niyang labanan ang dalawang tao ng mag-isa. Paano magiging maganda ang sitwasyong ito? Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, sino pa ba ang maaasahan nila kundi siya? Ang malaking away sa langit ay biglang sumiklab habang sila ay tahimik na nagbubuntong hininga sa kanilang mga puso. Nang magkalapit na ang lakas ng magkabilang panig sa isa't isa, isang mahinang dagandong ang dumagundong pababa mula sa langit. Isang malinaw na halakhak ang malakas na umalangaw-ngaw. Ha ha ha! Paano ako, ang chief ng Yan Alliance, mawawala sa malaking labanang ito? Isang malawak at malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa kalangitan bago tuluyang kumalat sa buong lugar na parang galit na kumukulog. Ito ay umalangaw-ngaw sa tabi ng mga tainga ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Si Xiaoding at ang iba pa sa kuta ay unang nagulat nang marinig ang medyo pamilyar na tawa na ito. Isang ligaw na kagalakan ang agad na bumalot sa kanilang mga mata. Si Xiaoyan. Sa wakas ay nagmamadaling bumalik ang taong ito. Hindi mapigilan ni Haibadong ang pananabik sa kanyang puso habang siya ay tumawa ng malakas. Si Jia Xingtian sa tabi niya ay tahimik ding nagpunas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang taong ito ay palaging gustong lumitaw sa huling sandali. Gayunpaman, maswerte na siya ay nakarating sa tamang oras. Dahan-daang lumuhad si Xiaoding sa sandalan ng kanyang wheelchair. Nagpakawala siya ng mahabang hininga habang sinabi. Sa wakas ay malulutas na natin ang malaking labanang ito. Lahat ng nasa tabi niya ay nakahinga rin ng maluwag at tumanggo. Sa kakayahan ni Xiaoyan, magagawa niyang harangin si Yan Luo Tian o ang tatlong Mulan Elders kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Dahil sa lakas ni Medusa, hindi magiging mahirap talunin ang natitirang tao. Kapag natalo ang dalawang elite na Daozang na ito, tiyak na tataas ang moral ng Jiama Empire. Talagang magkakaroon din sila ng trump card para makipaglaban sa tatlong sekta sa hinaharap. Muling tumunog ang dumadagandong na iyon habang nag-uusap ang lahat. Tatlong sinag ng liwanag ang sumugod mula sa langit sa harap ng mga mata ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Lumitaw sila sa hangin sa itaas ng kuta sa loob ng ilang paghinga. Ang una sa tatlong taong nagpakita ay isang binata na nakasuot ng itim. Sa likuran niya ay isang kaibig-ibig, magandang maliit na batang babae na may mahabang kulay ube na buhok pati na rin ang isang babaeng ahas. Natural silang sina Xiaoyan, Ziyan, at Yume na sumugod. Ang kuta ay agad na sumabog sa isang nanginginig na kasiyahan habang nakatingin sila sa nakaitim na binata sa kalangitan, na dumating sa napakahalagang sandali. Bilang mga tao mula sa Jiama Empire, ni isa sa kanila ay hindi pamilyar sa pangalang ito. Bagamat paulit-ulit na natalo ang Jiama Empire sa mga malalaking laban noong nakaraang taon, maraming tao ang hindi sumuko. Ito ay dahil mayroon silang mahinang pag-asa sa loob ng kanilang mga puso. Iyon ang pinuno ng Yan Alliance, Xiaoyan. Marami ang naglagay ng kanilang pag-asa sa binatang ito, na paulit-ulit na gumawa ng mga himala. Inaasahan nila na lilito siya at aakayin ang imperyo mula sa kalagayan ng pagkawasak nito. Ngayong lumitaw na ang taong inasahan nila sa kanilang mga puso, paanong ang mga taong ito, na pinilit ng posibleng pagkawasak hanggang sa halos hindi na sila makahinga, ay hindi na masasabik. Nagulat si Medusa habang nakatingin sa binata na nakaitim na naka-flash at nagpakita. Ilang sandali pa, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga sa loob ng kanyang puso. Ang lalaking ito ay sa wakas ay nagmamadaling lumapit. Gumalaw ang katawan ni Medusa habang nakahinga siya ng maluwag, lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa huli habang nagtanong. Nakalusot ka na ba? Ngumiti si Xiaoyan at tumanggo. Malumanay niyang tanong. Medyo nasugatan ka. Ito ay isang maliit na pinsala lamang. Ito ay wala. Medyo pabaya ang tono ni Medusa. Sinulyapan ng kanyang tingin si Yan Luo Tian at ang tatlong matandang Mulan na tumigil sa kanilang pag-atake dahil sa hitsura ni Xiaoyan. Tinanong niya, may tiwala ka ba na pigilan ang isa sa kanila? Siyempre,
Ang tatlong matandang iyon ay maaari lamang ituring bilang isa. Napangiti si Xiaoyan nang marinig niya ito. Itinaas niya ang ulo niya. Ang kanyang makitid na itim na mga mag-aaral ay dumaan sa grupo ni Yan Luo Tian habang siya ay nakangiti at sinabing, "Oo, maaari kang magpahinga at pumili ng isa. Ako na ang bahala sa isa." Hihihi. Anong mayayabang na salita? Isang dawwang lang talaga ang naglakas loob na gumawa ng ganoong katapangan at mapangahas na pahayag sa harap namin. Hindi ka ba natatakot na makagat ang iyong dila? Si Yan Luotian sa kabilang panig ay nanginginig at malamig na tumawa nang marinig ang mga salitang ito ni Xiaoyan. Brat, sino ka? Ipinapayo ko sa iyo na huwag makisali sa labanan ng klaseng ito. Kaming tatlong elder ay nakakita ng napakaraming palalong mga batang bayani. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nagkaroon ng magandang wakas. Ang Mulan Valley Elder na nagbagong anyo sa isang taong may ulo ng tigre ay nagpunas ng kanyang madugong tingin sa katawan ni Xiaoyan. Marahil ito ay dahil ang kanilang chi method ay nagbigay sa kanila ng instinct na mas matalas pa kaysa sa iba pang katulad ng klase, ngunit patuloy niyang nararamdaman na ang binatang ito sa harap nila ay hindi pangkaraniwan. Kaya naman, maaari lamang niyang pigilan ang pagkauhaw sa dugo sa loob ng kanyang puso at ibuka ang kanyang bibig upang magsalita sa isang madilim at solemneng paraan. Nagulat ang mga mata ni Yan Luotian sa gilid nang marinig niya ang mga salitang sinabi nitong matandang may ulo ng tigre. Agad niyang sinuri si Xiaoyan bago nagsalita ng bahagyang sumimangot. Chief Yan. Ikaw ba ang pinuno ng Yan Alliance na isang buong taon nang nagtatago? Dahan-daang pamitik ang daliri ni Xiaoyan sa kanyang manggas. Ito ay hindi inaasahan na ang kanyang isang taon na pag-urong ay talagang nakita na miserable na nagtatago sa mga mata ng mga tao mula sa tatlong sekta. Tila may tungkulin siyang palakasin ang kanyang pangalan ngayon. Umatras muna kayong dalawa. Lumingon si Xiaoyan at kinausap si Yumei at Ziyan sa likod niya. Ikaw. Kaya mo ba? Ang kabilang partido ay katumbas ng dalawang piling Daozang. Hindi nag-atubili si Ziyan nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Tumalikod siya at nagmamadaling pumunta sa kuta. Si Yumei naman ay nag-alinlangan saglit bago nagsalita. Tila sa paraan na nakita niya ito, kahit na medyo malakas ang lakas ni Xiaoyan, sa huli ay nakaharap niya ang isang piling Daozang. Ang agwat sa pagitan ng isang Daohuang at isang Daozang. Ngumiti lang si Xiaoyan at iwinagayway ang kanyang kamay sa mukha ng pagkabalisa ni Yumei. Sinabi niya, "Relax." Walang magawang tumango si Yumei nang makita ang pagpupumilit nito. Nang siya ay umatras, ang kanyang tingin ay dumapo sa Medusa ayon sa pagkakasunod-sunod habang ang kanyang puso ay tahimik na nagtataka kung bakit magtitiwala ang kanyang kamahalan na ang taong ito ay makakahawak ng isang piling Daozang. Ipaubaya mo sa akin si Luo Yantian. Maaari mong harangan itong tatlong Mulan Elders. Mag-ingat, alam nila ang pinagsamang paraan ng pakikipaglaban. Kapag nagsama-sama sila, hindi sila mas mahina kaysa sa isang piling Daozang. Wika ni Medusa. Bumaling ang kanyang tingin kay Yan Luotian sa kabilang panig matapos makitang umatras sina Ziyan at Yumei. Bagamat may lakas si Yan Luotian at ang tatlong matandang Mulan na makalaban sa isang elite na si Daozang, ang una ay may tunay na lakas habang ang huli ay makakaasa lamang sa kanilang chi method para mahiwagang pagsamahin ang kanilang lakas. Kung ihahambing ng isa ang mga ito, ang huli ay walang alinlangan na mas madaling harapin. Kaya naman, ibinigay din ni Medusa ang bahagyang mas madaling kalaban kay Xiaoyan. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Sinulyapan niya ang tatlong matandang Mulan. Nakasuot sila ng tatlong mabangis na ulo ng hayop sa ibabaw ng kanilang mga ulo ng tao. Sinabi niya, "Maaari kang magpahinga at harapin ang Yan Luotian na iyon. Ang tatlong taong ito ay hindi ka naguguluhin kahit kaunti." Ang mukha ni Yan Luotian ay malinaw na nanginginig nang makita ang titig ni Medusa sa kanya. Agad siyang tumawa ng mahina. Dahil gusto mong payagan ang batang ito na pumunta at ligawan ang kamatayan, atubili namin itong tatanggapin. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa tatlong Mulan Elder pagkatapos sabihin ito at nagsalita ng may masamang boses. Tatlong Elder, hindi dapat masyadong problema ang pakikitungo sa isang maliit na Daohuang brat, tama ba?
Ang elder na may ulo ng tigre ay nag-alinlangan sandali nang marinig niya ito. Sa wakas, tumanggo siya at sinabing, bagaman medyo kakaiba ang brat na ito, dapat nating tapusin siya sa loob ng 10 palitan. Pagkatapos nito, tutulungan ka naming harapin si Medusa. Bagamat si Xiaoyan sa harap nila ay nagbigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam, ang dating ay isang dawang kahit gaano pa ito sabihin ng isa. Sa maraming taon na ito, ang bilang ng mga piling dawang na pinatay ng kanilang mga kamay ay isang bagay na hindi nila mabilang kahit sa 2 kamay. Kaya naman, hindi nila tunay na inilagay si Xiaoyan sa kanilang mga puso. Sa wakas ay tumanggo si Yan Luotian nang may kasiyahan nang marinig niya ang mga salita ng elder na may ulo ng tigre. Lumipat ang kanyang tingin kay Medusa habang malamig na tumawa. Isang maringal na Daochi ang sumabog na lumabas mula sa kanyang katawan at ang malalaking pakpak ng gansa sa kanyang likod ay ikinapak. Siya talaga ang nanguna sa pag-atake kay Medusa. Mag-ingat ka. Seryoso ang mukha ni Medusa nang makita ang kilos ni Yan Luotian. Lumingon siya at pinaalalahanan si Xiaoyan bago biglang nagmamadaling lumabas. Nang ang kanyang katawan ay nagmamadaling lampasan si Xiaoyan, malinaw niyang naramdaman ang isang bilog na bagay na pinasok sa kanyang palad. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Xiaoyan habang nag-aalangan. Ubusin mo ito. Papayagan ka nitong gumaling sa iyong mga sugat sa mas mabilis na bilis. Hindi ka rin mag-aalala kapag lumaban ka. Bahagyang natigilan si Medusa. Isang ngiti na hindi matukoy agad ang sumilay sa kanyang malamig na magandang mukha. Mabilis niyang pinasok ang tabletang panggamot sa kanyang bibig at muling bumalik sa pagiging matalas at mabagsik ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay bumaril at nakipagkita kay Yan Luotian. Isang malakas na enerhiyang ripple ang sumabog ng magkadikit ang dalawang figure. Marahil ito ay dahil pareho silang gustong hilahin ang kanilang battle circle, ngunit ang kanilang dalawang katawan ay naanod ng ilang distansya sa kanilang parang kidlat na pagpapalitan, na nag-iwan ng sapat na espasyo para kay Xiaoyan at sa 3 Mulan Elders. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang battleground kung saan kumakalat ang isang nakakatakot na malakas na alon. Agad niyang sinulyapan ang 3 Mulan Elder na nasa harapan niya habang may kakaibang tingin na sumilay sa kanyang mga mata. Ang Gold-Silver Brothers mula sa Black Corner region ay umasa sa kanilang tuloy-tuloy na chi method upang labanan ang isang elite na Dao Zhang dahil sila ay kambal. Gayunpaman, ang 3 taong ito sa harap nila ay malinaw na nakakuha ng kasanayan mula sa pagsasanay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng paraan ng pakikipaglaban ay may labis na malupit na mga kinakailangan sa pagsasanay. Ito rin ay hindi karaniwang mahirap magayos. Kailangang malampasan ng isa ang iba't ibang limitasyon. Gayunpaman, kung ang isang tao ay makapag-ayos ng isang grupo, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay talagang lubhang nakakatakot. Hihihi. Hindi inaasahan na ang isang maliit na brat na tulad nito ay talagang pinuno ng Yan Alliance. Hindi nakakagulat na ang Jiama Empire ay napunta sa ganoong estado. Ang madilim at malamig na tingin ng elder na may ulo ng leon ay tumama kay Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang umiling at nagpakawala ng malamig na tawa. Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Bilasan mo siyang tapusin. Si Yan Luotian lang ang mahihirapang harapin si Medusa. Nagsalita ang elder na may ulo ng tigre sa malalim na boses. Tumanggo ang 2 pang matanda. Malamig silang tumawa at nagsimulang magsanib ang kanilang lakas. Isang maringal na Daochi ang agad na sumabog at tumawid sa kalangitan. Ito ay talagang isang Dao Zhang class aura. Nakataas ang kilay ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang aura na ito. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong kalakas na tao pagkatapos niyang makapasok sa susunod na klase. Ang ibang partido ay talagang isang mahusay na kalaban. Ang mga tao sa kuta ay nagpipigil ng hininga habang nakatitig sa magkabilang panig na magkaharap sa langit. Ang kakayahan ni Xiaoyan na maantala ang 3 Mulan Elders ang magiging pinakamahalagang salik sa labanang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 762. Matinding labanan. Ang mga katawan ng 3 Mulan Elder ay nasuspine sa kalangitan. Pinuno ng Majestic Daochi ang lugar at maging ang hangin ay medyo nanginginig.
Ang isang walang katulad na kumpiyansa ay sumibol din sa puso ng tatlong elder nang maramdaman nila ang napakalaking lakas ng Dao Qi sa loob ng kanilang mga katawan na sumasalamin sa natural na enerhiya. Agad nilang pinigilan ang pag-aalinlangan na dulot ng ilang hindi pangkaraniwang aspeto ni Xiaoyan. Hahaha. Chief Xiao, ngayon, ipapaalam namin sa iyo na isa ka lang biro. Baka matakot pa rin kami kung ito ang Mystic Cloud Sect noon. Gayunpaman, ang Yan Alliance nakakatatag pa lang ay walang ganitong kwalifikasyon. Ang uhaw sa dugo na hangarin ay sumilay sa mga mata ng lalaking may ulong leon na iyon habang tumatawa siya ng malakas. Umiling si Xiaoyan habang pinag-aaralan ng kanyang mga mata ang matapang na tumatawa na elder na may ulo ng leon nang walang pakialam. Ang kanyang mga kamay ay gumawa ng mga selyo at mahina siyang tumawa. Ako, si Xiaoyan, ay nagawang sirain ang Mystic Cloud Sect na kinatatakutan ninyong lahat. Natural, kaya ko rin kayong sirain. Skyfire 3 Mysterious Change. Biglang nagbago ang selyo ng kamay ni Xiaoyan matapos tumunog ang kanyang mga salita. Agad siyang nagpakawala ng mahinang sigaw sa loob ng kanyang puso. Nang tumunog ang mahinang sigaw na ito, ang Glazed Lotus Core Flame ay mabilis na gumalaw sa kanyang mga ugat at umikot sa isang misteryosong paraan. Ang mga alon ng ligaw at marahas na enerhiya ay agad na kumalat at pumuno sa bawat sulok ng kanyang katawan. Ang kasalukuyang tunay na lakas ni Xiaoyan ay dapat na nasa paligid ng isang one-star Dao Huang. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa mahiwagang flame mantra at sa kanyang katawan, na maraming beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong Dao Huang, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kayang talunin siya ng kahit 3-star o 4-star expert na Dao Huang. Bukod pa rito, maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng Skyfire 3 Mysterious Change. Nagawa rin niyang lumaban kahit kaharap ang 7 o 8 bituin na Dao Huang. Kung isasama niya ang ilang napakalakas na Dao skills at ang mga epekto ng Heavenly Flame ay makakapantay niya ang isang eksperto sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Siyempre, kung gusto niyang makipaglaban sa isang elite na si Dao Zhang, kulang pa rin ito kahit isama niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, si Xiaoyan ay nagtataglay ng isang trump card na may kwalifikasyon na makapinsala o makapatay ng isang elite na Dao Zhang. Nagulat sa simula ang tatlong Mulan Elder nang maramdaman nilang biglang pumailang lang ang aura ni Xiaoyan. Gayunpaman, agad silang umiling na may paghamak sa kanilang mga puso. Ito ba ang suportang naging dahilan ng kanyang pagiging mayabang? Kung ito ang iyong trump card, dapat sabihin sa iyo ng tatlong matandang lalaki na ikaw, bilang pinuno ng Yan Alliance, ay ganap na mawawalan ng mukha sa harap ng napakaraming tao mula sa Jiama Empire ngayon. Malamig na tumawa ang matandang may ulo ng tigre. May bahagyang dagandong ng tigre sa kanyang boses. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang malamig na pagtawa ng kabilang partido at ikinuyom ang kanyang kamao. Ang Heavy Zuan ruler ay kumislap at lumitaw. Ito ay random na pumutol sa hangin habang dala ang matalim na tunog ng rumaragas ang hangin. Isang kulay pilak na kinang ang biglang lumitaw sa mga paa ni Xiaoyan habang ang mabigat na pinuno ay biglang huminto. Agad na umalangaw-ngaw ang bahagyang dagandong. Ang kanyang katawan ay biglang naging isang itim na linya na sumasabog na sumugod. Medyo nagulat ang tatlong Mulan Elder nang makita nila ang bilis ni Xiaoyan. Mabilis silang nagpakawala ng malamig na tawa. Ang elder na may ulo ng tigre ay humakbang pasulong at lumitaw sa isang tiyak na lugar kung saan nagkataon na tinatakan ang pag-atake ni Xiaoyan. Isang madugong liwanag ang sumilay sa uhaw sa dugo ng mga mata ng may ulo ng tigre na elder na nanonood kay Xiaoyan na nagmamaneho. Naikuyom niya ang kanyang kamao at isang madugong glow ang naipon. Kaagad, bumagsak ito patungo kay Xiaoyan nang walang anumang pantasyang kasanayan. Ang suntok na ito ay walang anumang panlilinlang o kabangisan. Ang tanging taglay nito ay isang napakabigat na lakas. Maging ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbaluktot sa ilalim ng nakakatakot na lakas na ito. Ang kumakalat na hangin ay hubog sa isang bahagyang nakikitang arko at isang hindi nakikitang bula ng hangin ay nabuo sa kanyang kamao. Nagdala ito ng nakakatalam na tunog habang sumipol sa kalangitan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang harapin niya ang pambungad na pag-ataking ito ng elder na may ulo ng tigre.
Ang Daochi sa kanyang katawan ay nagsimulang magdala ng dagandong habang umaagos ito sa kanyang mga ugat na parang tubig baha. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hilt ng ruler at isang makapal na jade green na apoy ang mabilis na lumabas, ganap na tinakpan ang mabigat na ruler na iyon. Agad na hinawakan ng magkabilang kamay niya ang ruler at marahas na hinampas ito patungo sa kulay dugong kamao ng matandang iyon na may ulo ng tigre nang hindi umiiwas kahit kaunti. Hiyang! Ang malinaw na tunog ng pagbabanggaan ng metal ay biglang naglabas ng sandaling magkabanggaan ang mga pag-atake. Ang mga tainga na kabilang sa hindi mabilang na bilang ng mga tao ay nagsimulang sumipol ng paulit-ulit. Ang ilan sa mga mahihinang tao ay nakaramdam pa ng matinding sakit sa kanilang eardrums. Isang malakas na puwersa ang kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang ripple mula sa punto ng banggaan sa kalangitan. Nakipag-ugnayan ang dalawang figure sa isa't isa bago biglang umatras. Isang lumalakas na lakas na ipinadala mula sa mabigat na ruler ang yumanig kay Xiaoyan hanggang sa ito ay medyo manhid. Medyo lumampas sa inaasahan niya ang lakas nitong elder na ulo ng tigre sa kabilang panig. Gayunpaman, tila ang kabilang partido ay labis na napagod sa kanyang sarili. Ang elder may ulo ng tigre na iyon ay nagpatatag ng kanyang katawan pagkatapos umatras ng ilang hakbang ang kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay madilim at mataimtim habang tinitingnan ang makinis na pamumula na lumitaw dahil sa mainit na nakakapang-alab sakit sa kanyang kamao. Hindi niya sinasadyang bamulong ng mahina. Heavenly Flame. Nagtataglay ka talaga ng Heavenly Flame. Ang jade green na apoy sa mabigat na pinuno ni Xiaoyan kanina ay isang bagay na nasaksihan ng matandang may ulo ng tigre na ito. Gayunpaman, hindi niya naisip ang tungkol dito sa antas na iyon. Pagkatapos ng lahat, napakabihira ng Heavenly Flame. Nang makipag-ugnayan siya kanina, bigla niyang napagtanto na ang pulang dugong enerhiya na pinagsama-sama at nabuo nilang tatlo ay nagsimulang manghina sa ilalim ng pag-aapoy ng jade green na apoy. Noon lang nagkaroon ng ganitong biglaang pag-iisip ang puso niya. Sa kanyang karanasan, natural niyang naunawaan na ang isang apoy na nagawang magsunog ng ganitong uri ng pulang dugo na enerhiya hanggang sa walang natira dito ay tiyak na hindi isang ordinaryong apoy. Ang tanging bagay na makakagawa nito sa kontinente ng Daochi ay malamang na ang pinaka-nakakatakot na Heavenly Flame. Bumaba ang ekspresyon ng dalawa pang elder nang makita nilang nahihirapan ang elder na may ulo ng tigre. Talagang minaliit nila ang taong ito. Huwag kang magpakatanga. Sabay tayong lumusab at patayin siya. Tinitigan ng elder na may ulo ng leon si Xiaoyan na may uhaw sa dugo na mga mata. Ikinumpas niya ang kanyang kamay habang nagsasalita sa malalim na boses. Tumango ang dalawa pang elder nang marinig nila ito. Natural na alam ng kanilang mga tusong sarili ang tinatawag na pagdurusa ng hindi inaasahang pagkawala. Ang naka-tiger-headed elder ay nagdusa ng isang dahado kanina dahil sa kanyang hindi sapat na pangangalaga. Mahirap matiyak kung ang taong ito ay nagtataglay ng iba pang mga trumpeta. Sa makatuwid, dapat nilang tapusin siya ng mabilis. Dahil nakapagdesisyon na sila sa loob ng kanilang mga puso, natural na hindi nagpatagal kahit kaunti ang tatlong Mulan elders. Nag-flash forward ang tatlong figure ng tao. Sa isang hininga lang, nilapitan na nila si Xiaoyan. Pagkatapos nito, bigla silang kumalat at bumuo ng isang triangular na porma sayon na nakapalibot kay Xiaoyan. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Xiaoyan nang makita niya ang kilos ng tatlong taong ito. Malinaw niyang naramdaman na ang lahat ng kanyang mga daanan sa pag-urong ay tinatakan na ng tatlong taong ito. Sa porma sayon na ito, wala siyang ibang solusyon kundi harapin ang mga pag-atake ng kabilang partido ng direkta. Talagang may kasanayan ang Mulan Valley na ito. Sa tingin ko, ang lakas nila ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa Misty Cloud Sect. Ang sorpresa ay sumilay sa puso ni Xiaoyan nang tumayo ang mga butas ng pawis sa kanyang likod. Ang mabigat na pinuno sa kanyang kamay ay marahas na binasag sa kanyang likuran ng walang pag-aalinlangan. Bang! Isang katawan ang kumislap at lumitaw nang bumagsak ang mabigat na ruler. Iyon ang matanda na may ulong oso. Sa sandaling ito, ang magkabilang kamay niya ay bahagyang nag-transform sa isang pares ng malalaking paws ng oso matapos na balot ng kulay dugong enerhiya. Talagang iniunat niya ang kanyang kamay at pilit na hinawakan ang mabigat na ruler sa pag-abot ng paa ng oso.
Binawi ang kamay ni Xiaoyan ngunit hindi gumalaw ang mabigat na ruler. Bahagyang lumungkot ang kanyang ekspresyon habang gumagalaw ang kanyang isip. Isang makapal na jade green na apoy ang mabilis na lumabas. Sa ilalim ng pag-ihaw ng jade green lotus flame na ito, ang napakalaking kulay dugo na energy berpos ay agad na naglabas ng chi-chi na tunog habang nagbubuga ito ng mga alon ng puting usok. Gayunpaman, tumanggi ang elder na bitawan ang kanyang mga kamay. Isang nanginginig na galit na dagandong ang biglang tumunog at ang mga berdeng ugat sa kanyang mga kamay ay pumipintig. Isang nakakatakot na lakas ang agad na sumabog at inagaw nito ang heavy Zuan ruler. Hindi man lang umangat ang mga mata ni Xiaoyan nang pilit na inagaw ang kanyang heavy Zuan ruler. Ang pilak na ningning sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumislap at ang kanyang katawan ay mabilis na lumabas. Maraming hindi malinaw na nakikitang mga after image ang lumitaw. Ang distansyang ito ay natakpan ng bilis ni Xiaoyan sa loob ng ilang kisap. Ang kanyang kamao ay biglang humigpit at ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri ay biglang nakausli. Agad niyang hinampas ng marahas at malakas ang dibdib ng may ulo ng osong elder. Octane Blast. Isang napakalakas na puwersa ang biglang sumabog nang ang kamao ay nasa kalahating talampakan pa mula sa dibdib ng may ulo ng osong elder. Isang malabo na nakikitang puwersa ang lumipad sa kalangitan habang ang isang matalim na nakakapunit na ingay ay sumipol sa gilid ng kanyang tainga. Bang! Kahit na ang elder na may ulo ng oso ay hindi nakaiwas sa oras mula sa ganoong kalayuan. Kaya naman, matatag lang niyang matatanggap ang suntok na ito mula kay Xiaoyan. Isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa dibdib ng taong may ulo ng oso. Isang malukong hugis ang malinaw na lumitaw sa dibdib ng una. Ang kanyang mga yapak ay paulit-ulit ding naglalabas ng frump-frump ng ilang beses. Noon lang ay marahas na nang inag ang kanyang mga balikat habang pilit na pinapatatag ang kanyang katawan. Pinilit ni Xiaoyan na bumalik ang ulo ng oso sa isang strike. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Dahil sa kanyang namumukod-changing spiritual perception, natuklasan niya na ang aura ng may ulong elder na ito ay lubhang hamina. Isang malakas na hangin ang muling umatake mula sa kanyang likuran habang ang pagdududa ay kumikislap sa puso ni Xiaoyan. Ang may-ari na nagpakawala ng pag-atake na ito ay talagang nakarating sa klase ng Daozang. Mabilis ang reaksyon ni Xiaoyan habang ang pag-iisip ay kumikislap sa kanyang puso. Siya ay nagpakawala ng mahinang sigaw at isang jade green na apoy ay mabilis na lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang bulkan na sumasabog. Agad itong naipon sa isang jade green na fire armor sa kanyang katawan. Mabilis na dumating ang malakas na hanging iyon pagkatapos mabuo ang fire armor. Agad itong tumama sa makapal na layer ng fire armor, na naging malakas na puwersa na naging sanhi ng bahagyang pagyanig ng hangin. Isang muffled snort ang ibinuga mula sa kanyang lalamunan nang makatanggap ng ganitong uri ng matinding suntok. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa habang umiiwas ang kanyang katawan na parang isda na lumalangoy. Malamig na tumawa ang nakalyon-headed elder na iyon nang makita niyang tinamaan ng kamao si Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya humabol at sa halip ay umatras ng isang hakbang. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niyang umatras ang kausap. Natuklasan niya na ang aura ng elder na may ulo ng leon ay biglang bumagsak mula sa klase ng Daozang patungo sa klase ng Dawang nang siya ay umatras. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa fire armor. Sa kanyang dibdib ay maraming crack lines ang lumitaw. Nagkalat ang liwanag mula sa apoy habang hinihimas niya ito gamit ang kanyang kamay. Muling nabawi ang fire armor. Kapag nakumpleto na niya ang pagkilos na ito, isa pang Daozang aura attack ang nagmula sa kanyang likod gaya ng inaasahan. Hindi na kailangan pang mag-isip ni Xiaoyan sa pagkakataong ito. Dapat itong elder na may ulo ng tigre na hindi pa umaatake. Isang ideya ang mabilis na pumasok sa kanyang puso nang biglang lumingon si Xiaoyan. Ang kanyang kanang kamay ay nababalot ng isang jade green na apoy habang marahas itong nadurog sa elder na may ulo ng tigre. Muling nagpakawala si Xiaoyan ng mahinang nguso nang magkausap ang dalawa. Mabilis na umatras ang kanyang mga yapak. Talagang hindi niya nagawang manig sa isang banggaan sa isang elite na Daozang.
Natapakan ang mga paa ni Xiaoyan sa lupa. Pinatatag niya ang kanyang katawan at pinunasan ang isang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinag-aralan ang elder na may ulo ng tigre, na umatras pagkatapos na ilabas ang pag-ataking iyon. Bukod dito, ang kanyang aura ay biglang humina sa klase ng dawwang habang ginagawa niya iyon. Nilaibat ng tingin ni Xiaoyan ang tatlong tao sa paligid niya na nakatingin sa kanya ng may masamang hangarin. Unti-unting umangat ang sulok ng kanyang bibig sa isang malamig na ngiti. Kaya ganyan yan. Battle Through the Heavens. Kabanata 763. 3,000 kidlat. Ang puso ng lahat ng tao sa kuta ay nanikip nang tumingin sila kay Xiaoyan na pansamantalang nahulog sa kawalan. Ang pakikipaglaban ni Medusa kay Yan Luotian ay pumasok na sa isang mainit na yugto. Kung hindi nagawang harangan ni Xiaoyan ang 3 Mulan Elders sa sandaling ito, malamang na ang epekto ay masyadong kakilakilabot na isipin. Relax, walang problema. Marami pa ring trump card ang taong iyon na hindi niya nagamit. Si Hai Badong ay nakasimangot habang tumatawa at sinusubukang aliwin ang sarili. Bahagyang tumango si Jia Xingtian at ang iba pa nang marinig nila ito. Napakalinaw nila tungkol sa mga taktika ni Xiaoyan. Ang lakas ng hindi pangkaraniwang Fire Lotus na naging sanhi ng pagsabog maging si Yun Shan hanggang sa puntong nawalan siya ng lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nakakatakot. Kung nilikha ni Xiaoyan ang bagay na ito, malamang na ang isang elite na si Dao Zhang ay magdurusa ng malaking kawalan kapag kaharap siya. Napailing si Yumei sa gilid nang marinig niyang nag-uusap sila. Hindi niya maintindihan si Xiaoyan. Kaya, hindi siya malinaw kung anong uri ng taktika ang taglay ni Xiaoyan. Ang ginawa lang niya ay panoorin ang naunang labanan kung saan malinaw na nahulog si Xiaoyan sa isang dahado. Kung magpapatuloy ito ng ilang panahon, tila tiyak na masusugatan si Xiaoyan. Ang taong ito ay talagang sobra-sobra ang kanyang sarili. Tahimik na bamantong hininga si Yumei sa loob ng kanyang puso. Sumili din ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Matapos makipag-usap saglit sa ilang tao sa kuta, dali-dali niyang itinapon ang kanyang tingin sa dalawang larangan ng digmaan sa kalangitan na magtatakda ng kapalaran ng Jiama Empire. Ang mga pakpak sa likod ni Xiaoyan ay pumutok at ang kanyang katawan ay nakabitin sa kalangitan. Isang kinang ang mabilis na sumilay sa kanyang maitim na mga mata. Pagkatapos ng ilang probe na ginawa niya kanina, natuklasan niya na tila isa lang sa kanilang tatlo ang maaaring umatake anumang oras. Tataas din ang aura ng taong ito sa puntong makakalaban nito ang isang Dao Zhang sa sandaling iyon. Sa madaling salita, ang ibig sabihin nito ay ang 3-Beast Savage skill na pinagpraktisan nilang tatlo ay pinagsama ang lakas nilang tatlo upang maabot ang klase ng Dao Zhang. Ang ganitong uri ng lakas ng Dao Zhang ay maaari lamang gamitin ng isang tao. Habang ginagamit ito ng taong ito, tiyak na bababa ang lakas ng dalawa pa. Ang ganitong uri ng Chi method ay katulad ng isang sitwasyon kung saan ang lakas ng dalawang natitirang tao ay pansamantalang ibinigay sa ikatlong tao, na nagbibigay daan sa kanya na magkaroon ng lakas ng klase ng Dao Zhang. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Kung ito talaga ang nangyari, itong Chi method nila ay maaaring mapilitan na magbunyag ng isang malaking depekto basta't iniiwasan niya ang taong klase ng Dao Zhang at sinamantala ang sitwasyon para atakihin ang dalawa pa. Tumigil sandali ang katawan ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng 3 matandang mulan ng mahabang panahon para makahinga. Ang matandang may ulo ng tigre na iyon ay muling kumilos at biglang sumugod palabas. Isang mahina at malalim na dagandong ng tigre ang ibinuga mula sa kanyang bibig at ang kulay dugong kinang ay lalong tumindi. Naikuyom ng elder na may ulo ng tigre ang kanyang kamao at ang kulay dugong kinang ay lumundag. Agad itong naipon sa isang napakatalam na enerhiyang kuko ng tigre. Ang kuko ng tigre ay pumutol sa walang laman na hangin at nag-iwan ng ilang malabong peklat. Brat, pumunta ka at mamatay. Ang naka-tiger-headed elder ay nagpakawala ng dagandong at ang kanyang katawan ay biglang bumaril pasulong. Lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan sa isang iglap, at ang kanyang matalas na kuko ng tigre ay lumitaw na kakaiba sa ilalim ng tina ng kulay dugo na enerhiya. Nanginginig ang kanyang kamay at ang kuko ng tigre ay humawak sa lalamunan ni Xiaoyan sa isang masamang paraan. Sa hitsura ng momentum nito,
malamang na mamatay kaagad si Xiaoyan kung mahawakan siya nito sa kabila ng proteksyon ng Glazed Lotus Core Flame. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang Tiger Claw na mabilis na lumaki. Ang silver glow sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang kumislap sa kakaibang paraan at bahagyang nanginig din ang kanyang katawan. Shi. Ang kuko ng tigre ay naglalaman ng isang walang kapantay na puwersa habang ito ay lumundag pasulong. Agad nitong sinunggaban ng marahas ang lalamunan ni Xiaoyan sa harap ng hindi mabilang na mga nakatulala na tingin sa kuta. Gayunpaman, ang inaasahang sariwang dugo ay hindi lumitaw sa kabila ng pagtama ng lalamunan ni Xiaoyan. Sa halip, dumaan dito ang kuko. Ang nabiglaang mga titig na iyon sa kuta ay sa wakas ay nagpakawala lamang ng mabigat na buntong hininga matapos itong makita. Isang after image. Ang naka-tiger-headed elder ay nagpakawala ng isang tandang matapos ang kuko ng tigre ay dumaan sa figure. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa ng bigla at marahas na sumipa ang paa niya patungo sa isang parte ng hangin nang hindi iniikot ang katawan. Bang! Ang paa ay naglalaman ng isang malakas na lakas habang ito ay mabigat na iniugoy patungo sa isang tiyak na bahagi sa hangin. Agad na kumislap ang isang itim na figure habang lumipad pabalik ng sinipa ng malakas na puwersang ito. Ang elder na may ulo ng tigre ay lumingon sa kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay napuno ng uhaw sa dugo habang nakatingin kay Xiaoyan na lumipad pabalik, nagulat lamang. Kitang-kita niya ang malamig na ngiti sa mukha ng binata. Ang mga mata ng tigre-headed elder ay gumalaw matapos ang kanyang puso ay biglang nagulat. Napagtanto niya na ang direksyon kung saan umatras si Xiaoyan ay kung saan nakaposisyon ang elder na may ulo ng leon sa formation. Sa ilang segundong ito, hiniram ni Xiaoyan ang momentum mula sa sipa nitong elder na may ulo ng tigre at agad na lumipad sa harapan nitong elder na may ulo ng leon. Kinuyam niya ang kanyang kamao at ang berdeng mga ugat sa kanyang kamay ay mabilis na lumaki na parang mga uod bago marahas na hamampas pasulong. Octane Blast. Isang mahina at malalim na sigaw ang umalangaw habang ang kamao ni Xiaoyan ay hamampas patungo sa puso ng lalaking may ulo ng leon sa paraang parang kidlat. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang akmang hahampasin niya ito. Ito ay dahil sa kanyang natuklasan na isang elite na Dao Zhang class aura ang biglang lumabas mula sa katawan ng elder na may ulo ng leon. Bang! Ang kamao ni Xiaoyan ay nagdala ng isang malakas na aura habang ito ay malakas na bumagsak sa dibdib ng may ulo ng leon na elder. Ang dibdib ng huli ay dahan-daang bumagsak sa isang nakakatakot na arco. Madilim at malamig ang tingin ng elder na may ulo ng leon habang nakatingin kay Xiaoyan sa harapan niya, na bahagyang nagbago ang ekspresyon. Napangiti siya sa masasamang paraan habang agad na nagbigay ng biglaang sampal sa maliit na tiyan ni Xiaoyan. Isang nakakatakot na lakas ang lumabas sa lahat ng direksyon sa paraang parang baha mula sa lugar kung saan bumagsak ang dibdib. Bang! Isang nakakatakot na lakas ang bumangon mula sa braso ni Xiaoyan. Nagdulot ito ng tuluyang pagkabasag ng kanyang manggas. Ang kanyang katawan ay muling lumipad palayo sa paraang parang kidlat na tila dinanas ng isang malakas na suntok. Nang si Xiaoyan ay magtamaw ng malubhang pinsala at muling pinilit na bumalik, ang mood ng lahat ng tao sa kuta ay muling na-tense. Sa halip, ang mga itim na masa na bumuo ng hukbong alyansa ay naglabas ng nakakabinging saya. Ikinapak ni Xiaoyan ang mga pakpak ng apoy sa likod niya at pilit na pinatatag ang kanyang katawan. Isang mataimtim na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pagiging misteryoso ng Three Beast Savage skill na ito ay tila lumampas sa kanyang inaasahan. Brat, parang may nakita ka. Ang elder na may ulo ng tigre ay nakatayo sa langit at malamig na tumawa habang pinalibutan muli ng tatlo si Xiaoyan. Natural niyang naramdaman na malinaw na hiniram ni Xiaoyan ang kanyang lakas para lapitan ang isa sa dalawa. Mula sa hitsura ng sitwasyon, malamang na alam ni Xiaoyan na ang Three Beast Savage skill ay magagamit lamang ng isang tao para magkaroon ng lakas ng isang Dao Zhang. Ang Three Beast Savage skill ay isa sa pinakamalalim na chi methods ng ating Mulan Valley. Paano magiging sulit na purihin kung ito ay napakadaling madaig? Bagamat ang chi method na ito ay maaari lamang magpapahintulot sa isang tao na magkaroon ng lakas ng isang Dao Zhang, ang tatlo sa ating mga essences ay ganap na nagsanib. Sa isang pag-iisip lamang,
Ang Daozang na iyon ay maaaring lumipat sa isang napakabilis na panahon ng katawan. Ang sa iyo ay malayong lampasan ang bilis ng paglipat ng lakas na ito. Tinapik ng Lion-Headed Elder ang kanyang dibdib at nanunuya. Ang mga bagay na ito ay hindi itinuturing na mga lihim. Ang sinumang nakipagpalitan ng suntok sa kanila ay unti-unting mararamdaman ito. Sa makatuwid, ang pagsasalita tungkol dito ay hindi magdudulot ng anumang problema. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Ang tatlong taong ito ay nag-practice na ng Free Beast Savage skill hanggang sa tuktok nito. Nagawa nilang ilipat ang lakas sa kanilang sarili ayon sa gusto nila. Kung hindi sila mahuli ng lubusan, dapat na kayang harapin ang nakakatakot na lakas ng klase ng Daozang na iyon kahit sino sa kanilang tatlo ang nakaharap nila. Gayunpaman, ang tatlong taong ito ay hindi rin ordinaryong mahina. Kahit na ginamit ni Xiaoyan ang 3,000 lightning movement, nahirapan pa rin siyang makatakas sa kanilang mga pandama. Medyo mahirap mahuli sila nang walang bantay. Tatlong Mulan Elders, ano ang ginagawa nyo? Medyo nauubos talaga ng dawwang ang iyong oras. Isang biglang galit na dagandong ang tumunog sa di kalayuan habang ang mga kaisipang ito ay nananatili sa puso ni Xiaoyan. Nang sumulyap siya, nakita niya na ang lalaking sumigaw ay nahulog sa kawalan sa harap ng marahas na pag-atake ni Medusa. Bakit ka umiiyak? Ang batang ito ay hindi rin isang ordinaryong dalubhasa na dawwang. Ang kanyang kakayahang makatiis na matalo ay napakalakas. Ang matanda na may ulo ng tigre ay nagkunot ng kanyang mga kilay habang siya ay kumikibot ng kanyang mga labi at nagsasalita sa kanyang puso. Gayunpaman, unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Ang mga matangkad na pulang matang iyon ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang ang boses nito ay umalangaw-ngaw sa kanyang dalawang kasama. Bilasan mo siyang tapusin. Oo. Ang dalawa pang elder ay tumanggo habang ang matangkad na pamumula ng kanilang mga mata ay lalong tumindi. Lalong lumakas din ang pulang dugong enerhiya na bumabalot sa kanilang mga katawan. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang aura ng tatlong tao. Agad niyang ipinikit ang mga mata niya ng dahan-dahan. Nang gawin niya iyon, isang napakatingkad na kulay pilak na kinang ang biglang sumabog mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang liwanag na ito ay mabilis na kumalat at bumalot sa buong katawan niya sa loob ng ilang oras. Biglang bumukas ang mga mata ni Xiaoyan habang kumakalat ang liwanag. Gayunpaman, ang kanyang maitim na mga estudyante ay biglang naging kulay pilak na tila kakaiba. 3,000 lightning movement. 3,000 lightning. Parehong nagbago ang mga mata ni Xiaoyan nang biglang bumuo ang kanyang mga kamay ng maraming komplikadong handsil. Lumipad ang mga after images ng kanyang mga handprint bago biglang natahimik ng ilang sandali. Nanginginig din ng malakas ang katawan niya. Dalawang kulay pilak na kinang naganap na katulad ni Xiaoyan ay nagsimulang humiwalay sa kanyang katawan sa ilalim ng mga pagbabagong ekspresyon ng tatlong Mulan Elders. 3,000 lightning. Ang pinakamataas na kaharian ng 3,000 lightning movement. Sa wakas ay nailabas na ni Xiaoyan ang D-Class Agility Technique sa pinakamataas na antas nito pagkatapos maabot ang Dawang Class. Matapos lumitaw ang dalawang kulay pilak na imahe, ang tatlong individual ay naghiwalay sa tatlong direksyon. Ang bawat isa ay pumutok ng paputok patungo sa isa sa tatlong Mulan Elders. Ang mga mukha ng tatlong Mulan Elders sa wakas ay naging hindi pangkaraniwang pangit sa sandaling ito habang tinitingnan nila ang tatlong figure na hindi matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng aktwal na katawan at mga after images. Battle Through the Heavens. Kabanata 764. Scam. Ang eksenang ito na biglang naganap sa kalangitan ay nakakuha din ng atensyon ng hindi mabilang na mga tingin sa ibaba. Maraming hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Medyo natigilan si Hai Badong habang pinagmamasdan ang kulay pilak na kinang na biglang nahati sa tatlong figure ng tao. Ilang sandali pa ay napabulalas siya. Bakit hindi pa natin nakita ang ganitong kasanayan ng maliit na tao? Umiling si Jia Xingtian. Puno ng kaseryosohan ang kanyang mga mata habang may pag-aalinlangan na sinabi. Mukhang ito ang liksi ng Dao skill na madalas niyang ginagamit. Gayunpaman, tila tumaas ang antas kung saan niya ito makokontrol. Mukhang ito dapat dahil sumulong na siya sa klase ng Dao Huang.
Ang tatlong light figure na ito. Maaari bang makilala ng sino man sa inyo kung alin ang aktwal na katawan? Ang mga mata ni Fama ay matamang tumitig sa tatlong kulay pilak na liwanag na figure sa kalangitan at nagtanong na may mapait na ngiti. Natuklasan niya na sa kabila ng pagpapakawala ng kanyang spiritual perception sa limitasyon nito, hindi pa rin niya natukoy kung alin sa tatlong light figure na ito ang aktwal na Xiaoyan. Nagpalitan ng tingin sina Jia Shengtian at Hai Badong sa isa't isa nang marinig nila ito bago silang umiti ng mapait at umiling. Ang liksi na kasanayang ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Hindi ba ito katumbas ng pagkakaroon ng dalawang karagdagang avatar kung ang isa ay gumamit nito sa ganitong paraan? Hanggat ang orihinal na katawan na ito ay nananatiling nakatago sa loob ng mga ito kung ang isa ay makikipag-away sa isa pa, ang isa ay tiyak na makakapagbigay ng isang suntok na makakahuli sa kabilang partido. Nagpalitan ng tingin ang tatlong tao bago naglapat ang kanilang mga labi at napasigaw. Ang taong ito ay tila may walang katapusang bilang ng mga trump card. Ang tatlong Mulan Elders sa langit ay pinanood ang tatlong kulay pilak na mga liwanag na figure na bumabaril. Sa wakas ay naging solemn na ang kanilang mga ekspresyon. Tulad ng grupo ni Hai Badong, hindi nila natukoy kung alin sa tatlong light figure na ito si Xiaoyan. Alam ng isang miyembro ng pamilya ang mga bagay sa loob ng pamilya. Ang tatlong angkan ng Mulan ay natural na napakalinaw tungkol sa pinakamalaking kahinaan nitong chi method nila. Mahihirapan silang makipaglaban sa maraming tao. Kung lumaban sila sa marami, wala silang sapat na oras para ilipat ang kanilang lakas. Bagamat ang tanging kalaban nila ngayon ay si Xiaoyan, na mag-aakala na makakagawa siya ng dalawang light figure na hindi maaaring paghiwalayin sa orihinal. Ito ay walang alinlangan na naging sanhi ng Mulan na tatlong elder na bumaba sa isang dilema. Dalawa sa tatlong liwanag na figure ay ilusyon habang ang isa ay ang aktwal na tao. Kung random silang magmanyobra na nagsanib sa lakas ni Dao Zhang, malamang na isang tao ang tunay na haharap sa mabangis at marahas na pag-atake ni Xiaoyan sakaling magkamali. Bagaman ito ay madalian, sapat na ang isang sandali upang mabago ang nanalo at natalo pagdating sa kanilang klase. Ang kulay pilak na kinang sa mga mata ng tatlong tao ay mabilis na lumawak. Sumayaw ito sa mukha ng tatlong tao na tila pabago-bago ng isip. Lahat, mag-ingat. Manyobrahin ang lakas ng mag-isa kung matuklasan mo ang aktwal na katawan. Ang elder na may ulo ng tigre ay nagdikit ng kanyang mga ngipin at sumigaw ng mahigpit sa napakahalagang sandaling ito. Ang pagiging hindi sigurado sa sandaling ito ay magdudulot sa kanila na tuluyang mahulog sa isang kawalan. Kung ang isa ay gagawa ng maingat na mga obserbasyon, ang isa ay maaaring makakita ng ilang mga bakanteng sa hindi pangkaraniwang kasanayan sa leksi ni Xiaoyan, at magpakawala ng isang nakamamatay na suntok sa oras na iyon. Tumango rin ang dalawa pang Mulan Elder nang marinig nila ito. Madilim at mataimtim ang kanilang mga mata habang nakatingin sa dalawang liwanag na figure na mabilis na kumislap. Ang kanilang mga titig ay kumikislap habang paulit-ulit nilang sinusubukang hanapin ang ilang mga siwang na makikita ng mga liwanag na figure. Ang tatlong liwanag na figure ay biglang dumating habang ang mga mata ng tatlong taong ito ay bahagyang kumikislap. Ang isang malakas na kinang ng pilak ay hindi lamang naging sanhi ng kanilang paningin na medyo nakaharang, ngunit naging sanhi din ng paglubog ng kanilang mga puso. Natuklasan nila na ang tatlong liwanag na figure ay bahagyang pinipigilan ang lumalakas na lakas. Lalong lumalapit ang kulay pilak na liwanag ng mga figure ngunit hindi gumagalaw ang figure ng elder na may ulo ng tigre. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa liwanag na figurang iyon. Medyo nanliit ang mga mata niya sa isang iglap. Marahil ito ay dahil ang kanyang mga mata ay lubos na nakatuon, ngunit siya ay biglang natuklasan ang liwanag na figure na ito ay biglang nagbabago. Medyo hangin na ang layer ng maliwanag na pilak na iyon. Sa sandaling ito ay hangin na, ang kanyang mga mata ay nagkataon na nakita ang malamig at mahigpit na mukha na nakatago sa loob ng pilak na ningning. Ang panandaliang sulyap na ito ay agad na naging sanhi ng pagbukas ng mga butas sa buong ulo ng tigre. Mabilis na kumislap ang kanyang mga mata. Bagamat nakita niya ang mukha sa loob ng pilak na kinang, hindi siya nang ahas na makatiyak. Maaaring ito ay sinadya sa bahagi ng kabilang partido na may layuning hilahin ang lakas ng Dao Zhang patungo sa kanya.
Ang pag-iisip na ito ay tumagal lamang ng isang iglap. Pagkatapos nito, nakita niya ang siksik at malamig na ngiti na bahagyang umangat sa mukha na iyon. Siya na talaga. Biglang sumabog ng malakas ang isip ni Elder na ulo ng tigre nang makita niya ang bahagyang mukhang tao. Siya ay tumigil sa pagkakaroon ng anumang pag-aalinlangan sa loob ng kanyang puso habang ang selyo sa kanyang mga kamay ay gumagalaw. Ang lakas ng Daozang na nananatili sa pagitan nilang tatlo ay sumanib sa kanyang katawan sa paraang parang kidlat. Brat, lumabas ka at mamatay. Isang mabangis na tingin ang bumungad sa mukha ng naka-tiger-headed na elder nang maramdaman niya ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan na biglang lumundag. Ang kanyang lalamunan ay nagbuga ng galit na galit habang ang isang luminescence ng dugo ay mabilis na naipon sa kanyang kamao. Sa isang kisap mata, ito ay pinagsama-sama sa isang malaking ulo ng tigre na gawa sa enerhiya. Lumawak ang bibig ng tigre at umaalingasaw ang baho. Ang mga matutulis na pangil ay tila nagtataglay ng walang limitasyong dami ng enerhiya. Anumang bagay na kagat nito ay agad na magiging pulbos. Ang hindi mabilang na bilang ng mga titig ay nakatuon sa labanang ito. Nang mapansin nilang tumaas ang aura ng elder na may ulo ng tigre, naunawaan nilang inalis na niya ang lakas na iyon. Kaya naman, maraming mga tingin ang natipon sa kulay pilak na liwanag na figure sa harapan niya. Kung ang suntok niyang ito ay tumama sa kanyang target, tiyak na masusugatan si Xiaoyan sa mismong lugar kahit gaano pa siya katigas ng ulo. Ang mga puso ni Hai Badong at ng iba pa sa kuta ay itinaas sa kanilang mga lalamunan sa sandaling ito. Napakaraming tao ang huminto sa kanilang paghinga at ang kanilang mga mukha ay naging matingkad pula. Ang suntok na ito mula sa elder na may ulo ng tigre ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa sandaling ito. Ang mabangis na suntok ng elder na may ulo ng tigre ay sa wakas ay nagdala ng lakas na nagmumula sa lahat ng direksyon ng marahas nitong binasag ang kulay pilak na liwanag na figure sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Bang! Ang mababa at malalim na tunog ng pagbangga ng laman ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa sandaling ito. Agad na pumuti ang mga mukha ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Tinamaan ba talaga si Xiaoyan? Ang malaking kamao na may ulo ng tigre ay marahas na nabasag sa silver glow. Nang lumitaw ang mababa, malalim, at nauutol na tunog, biglang naging pangit ang mukha ni elder na ulo ng tigre. Medyo naging matalas ang kanyang boses dahil sa kanyang pagkabalisa. Mag-ingat ka, peke ito. Nagmamadali niyang itinaboy ang lakas ng Daozang sa loob ng kanyang katawan sa sandaling iyon nang tumunog ang matalim na sigaw na iyon. Sa ganitong paraan, ang dalawa pa niyang kasama ay makakakuha kaagad ng lakas kapag kailangan nila itong gamitin. Ang mga ekspresyon ng dalawa pang elder ay lubhang nagbago nang marinig nila ang matalim na sigaw. Ang elder na may ulo ng oso ang unang nag-react. Hinigop niya ang lakas ng Daozang, na lumalangoy sa paraang parang kidlat sa kanilang tatlo, sa kanyang katawan sa sandaling malapit na ang pilak na figure sa kanyang katawan. Tinamaan ng kamao ang magaan na figure at muling nagbago ang ekspresyon ng matandang may ulo ng oso. Galit siyang nagsalita. Third brother, mag-ingat ka. Peke din ito. Nasa tabi mo ang aktwal niyang katawan. Ang panghuling leon-headed na elder ay naging hindi pangkaraniwang pangit nang lumabas ang dagandong. Ito ay dahil ang kulay pilak na liwanag na figure ay nasa malapit na at hindi siya pinapayagang mag-react. Sa oras na naramdaman niya ang lakas ng Daozang na pumasok sa kanyang katawan, ang liwanag na figure ay marahas na dumurog sa kanyang katawan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na tingin. Niwala siyang panahon para gamitin ang lakas. Bang! Isang parang kulog na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa nakakabinging paraan. Isang nakakatakot na alon ng apoy ang agad na dumaan. Gurg! Isang figure ng tao ang biglang tumalsik ng isang subo ng sariwang dugo sa mabangis na paraan sa sandaling ang alon ng apoy ay tumama sa kalangitan. Pagkatapos nito, ang figure ay agad na naging tulad ng isang ibon na may putol na mga pakpak habang ito ay nahulog sa lupa. Ang buong larangan ng digmaan ay naging ganap na tahimik sa sandaling ito habang nakatingin sila sa nahulog na figure. Ito ay lalo na kapag ang kanilang mga tingin ay natipon sa ulo ng taong ito. Agad na umiling ang kanilang mga ulo at sumabog.
Ito ay dahil ang malubhang na sugatan na tao ay hindi ang ulo ng leon na elder na inaasahan ng lahat o ang ulo ng oso na elder, na pangalawa sa pag-atake, ngunit ang unang tigre-headed elder na malinaw na umatake ngunit nabigong hampasin ang kulay pilak na figurang iyon. Nagpatuloy ang kapuruhan ng ilang sandali bago ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay biglang naglipat-lipat. Pagkatapos nito, nakita ng lahat ang isang binata na nakasuot ng itim na hinihingal sa langit. Ang fire armor sa chest area ng huli ay tuluyang nabasag. Lumitaw sa kanyang dibdib ang isang matangkad na pulang tigre-headed palm print. Bukod dito, isang sinulid ng natitirang bakas ng dugo ang nakasabit sa sulok ng kanyang bibig. Ang hindi mabilang na mga titig kasama ang natitirang dalawang Mulan Elder ay mapurol habang nakatingin sa hinihingal na itim na damit, binata. Isang unos ng pagkabigla ang bumalot sa kanilang mga puso. Kabilang sa tatlong kulay pilak na figure, ang sumakay sa elder na may ulo ng tigre ay ang tunay na katawan. Ang natitirang dalawa ay ilusyon. Sino ang mag-aakala na si Xiaoyan ay talagang ipagsapalaran na makatanggap ng suntok at gumamit ng paraan na hindi alam ng ibang tao para linlanggan ang elder na may ulo ng tigre. Pagkatapos nito, bigla niyang inihayag ang kanyang katawan nang kumalat ang lakas ng Dao Zhang upang magpakawala ng isang nakamamatay na suntok. Ang dalawang illusory light figure ay naging mga pain na naging sanhi ng pagsipsip ng lakas ng Dao Zhang ng natitirang dalawang tao. Talagang malalim ang gayong pakana. Sa pamamagitan ng kakayahang mag-isip ng ganoong paraan ng pakikitungo sa isang kaaway sa loob ng maikling panahon, dapat sabihin na ang karanasan sa pakikipaglaban ng taong ito ay talagang nakakatakot. Kung ikukumpara sa mga natulala na tingin ng mga natitirang tao, ang puso ng dalawang Elder Mulan ay lubos na nanlamig. Malinaw nilang naunawaan na mayroon pa rin silang kumpiyansa kahit na nahati si Xiaoyan sa tatlo at nagtungo sa kanila. Sa bilis ng paglipat ng lakas ng Dao Zhang, nagawa pa rin nilang ilipat ito sa dalawa pa sa sandaling lumitaw si Xiaoyan. Sa madaling salita, nagkaroon pa rin sila ng isa pang pagkakataon kahit nagkamali ang isa sa kanila. Katulad na lamang kung paano may natitirang oras ang elder na may ulo ng tigre para ilipat ang lakas ng Dao Zhang sa elder na may ulo ng oso pagkatapos gamitin ito. Sa pamamagitan ng pagbilang nito sa ganitong paraan, mayroon silang dalawa sa tatlong pagkakataon na mahuli si Xiaoyan. Sa halip, isa lang sa tatlong pagkakataon ni Xiaoyan ang tunay na ilabas ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, walang sino mang umasa na talagang tatanggap siya ng suntok at gamitin ang kanyang mahiwagang kasanayan sa leksi upang linlanggan ang elder na may ulo ng tigre. Pagkatapos nito, nagpakawala siya ng totoong nakamamatay na pag-atake ng ang lakas ni Dao Zhang na iyon ay hinigop ng dalawa pang tao. Bagamat binayaran na niya ang halaga ng pagkakasugat sa pagkakataong ito, nagawa niyang masugatan ng husto ang elder na may ulo ng tigre. Susunod, ang dalawang Mulan Elder na nawalan ng Free Beast Savage skill ay mga ordinaryong eksperto lamang sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Kahit na maaaring dalawa pa sa kanila ang natitira, ang kanilang antas ng pagbabante ay lubhang nabawasan sa kung paano ito tiningnan ni Xiaoyan. Kung ilalarawan ito ng detalyado, napagpasyahan na ang mananalo sa larangang ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 765. Sigaw ng Agila. Si Hai Badong at ang lahat ng nasa kuta ay natigilan ng ilang sandali bago sila nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. Napasapo ang kanilang mga kamay sa kanilang mga noo para lamang matuklasan na nababalot ito ng malamig na pawis. Ang batang ito. Siya ay masyadong walang ingat. Napalunok si Hai Badong ng laway at nagsalita na may takot pa rin sa kanya. Mapait na tumawa si Jia Shengtian habang sinabi niya. Kailan siya hindi hihigit sa inaasahan ng iba kapag siya ay lumitaw. Ang mga kabataan ngayon ay talagang may masisipag na saloobin. Kung ako iyon, tiyak na hindi ko gagawin ang ganoong bagay. Si Xiaoding, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nakahinga ng maluwag sa sandaling ito. Parang nanghina ang tensyon na doon niyang katawan habang nakasandal sa likod ng upuan at napabuntong hininga. Ang labanang ito ngayon ay naayos na. Si Hai Badong at ang iba pang ilang tao ay tumanggo sa kanilang mga ulo nang marinig ito. Ang dahilan kung bakit ang tatlong Mulan Elder ay nakakatakot ay dahil sila ay maihahambing sa isang elite na Dao Zhang nang magkapit kamay sila at ginamit ang Free Beast Savage skill. Gayunpaman,
Isa sa tatlong elder ang malubhang nasugatan ni Xiaoyan. Natural, mahirap para sa kanila na gamitin ang Three Beast Savage skill sa pinakamataas na kakayahan nito. Sa sandaling nawala ang isang epekto, ang natitirang dalawang Mulan Elder ay dalawang tao lamang sa tuktok ng klase ng Dao Huang. Hindi na sila nagmamay-ari ng kapital para kumilos ng mayabang. Sa lakas ni Xiaoyan, tiyak na mas nakaka-relax para sa kanya na makitungo sa dalawang elder sa pinakamataas na klase ng Dao Huang kumpara sa isang elite na Dao Zhang sa kabila ng pagkakasugat niya. Bukod dito, ang pinakamahalagang punto ay hindi lamang niya naantala ang tatlong matandang Mulan kundi napilayan din niya ang isa sa kanila. Kung saan, wala nang makikialam sa kabilang larangan ng labanan sa pagitan ng Medusa at Yan Luotian. Dahil sa lakas ni Medusa, ang pagkatalo kay Luoyan Tian ay sandali lamang. Kapag ang tatlong Mulan Elders at Yan Luotian ay nabigo ngayon, ang panganib na kinakaharap ng Jiama Empire ay hindi lamang kaagad mapapawi, ngunit maaari rin silang magkaroon ng kapital upang maging sanhi ng matinding pagkalugi ang tatlong sekta. Ang mga mata ng lahat sa kuta ay hindi maiwasang magpakita ng ligaw na saya nang maisip nila ang pagdating ng araw na iyon. Sa loob ng isang taon na ito, binugbog sila ng alyansa ng tatlong sekta hanggang sa hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Kung sila ay patuloy na matatalo, ang pagkawala ng kanilang bansa at pag-asa ay isang kapalaran na haharapin ng lahat. Ang nagpabaligtad ng gayong kawalan ng pag-asa ay ang binata sa langit na naglakas loob na gamitin ang kanyang buhay para makibahagi sa isang todoong labanan. Ginamit niya ang kanyang buhay para sumugal at makakuha ng pagkakataong mabuhay para sa Jiama Empire. Siya rin ay sumugal at nanalo sa pag-iwas sa pagtatapos kung saan ang lahat ay kailangang umalis sa kanilang mga tahanan. Tinakpan ng maselang kamay ni Yume ang kanyang mapupulang labi. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata na ahas ay kumikislap habang nagpapakita ng isang pagkabigla na mahirap itago. Ang mabilis na labanan ng kidlat kanina ay nakakuha ng atensyon ng hindi mabilang na bilang ng mga tao at ganoon din ang pagtaas ng kanyang puso sa pinakamataas na punto. Gayunpaman, maswerte na sa wakas ay tumayo si Xiaoyan na may paninindigan ng isang tagumpay sa pagtatapos ng labanang ito, na puno ng mga tagumpay at kabiguan. Ang taong ito. Hindi katakataka na magtiwala sa kanya ang kanyang kamahalan. Talagang mayroon siyang kakayahan. Mahinang ungol ni Yume. Pinag-aralan ng kanyang mga mata ang nakaitim na balabal, binata sa langit na may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Isang pagmamataas na dapat taglayin ng isang binata ay bahagyang nasa pagitan ng kanyang mga kilay. Isang kakaibang pagbabago ang umusbong sa puso ni Yume. Sino ang mag-aakala na ang binata noon, na hinabol niya hanggang sa napilitang tumakas sa isang kahabag-habag na paraan, ay talagang naging may-ari ng pinakamalakas na paksayon sa loob ng Jiama Empire at ang idolo na iginagalang sa puso ng mga taong Jiama Empire. Ang bilis ng paglago na ito ay talagang napakabilis. Napakabilis nito na ikinasilaw ng isa. Ang battleground kung saan matatagpuan sina Medusa at Yan Luotian ay huminto sa sandaling nahulog mula sa langit ang ulo ng tigre na elder matapos masugatan ng husto. Agad na nagdilim ang mga mata ng huli at naging kakaiba agad ang ekspresyon nito. Galit na galit siyang umungal. Kayong tatlong matandang lalaki mula sa Mulan Valley ay talagang ginawa ng isang dalubhasa na Dao Huang. Hindi mo ba sinabi sa akin na tatapusin mo siya sa loob ng 10 palitan? Iba ang ginawa ni Medusa sa galit na si Yan Luotian. Sumilay sa kanyang mga mata ang saya dahil dito. Itinaas niya ang kanyang magagandang mga mata at tumingin sa nakaitim na binata sa malayong kalangitan, na ngayon ay nakatayo habang nasa likod niya ang mga kamay. May kung anong init ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang binata na maaari niyang patayin sa isang pagtaas ng kanyang kamay ilang taon na ang nakalipas ay lumaki hanggang sa isang lawak kung saan maaari niyang labanan ang isang elite na Dao Zhang nang walang nakakaalam nito. Sa sandaling ito, kahit ang isang mayabang na gaya ni Medusa ay hindi napigil ang aminin na ang agwat sa pagitan nila ni Xiaoyan ay mabilis na lumiit sa bilis na nagpatahimik sa isa. Sa isang tiyak na oras sa hinaharap, maaaring talagang malampasan niya siya. Sa oras na iyon, ayon sa hindi opisyal na tuntunin na lumipas sa pagitan ng Medusa sa mga henerasyon, ang asawa ng Reyna ay dapat magkaroon ng lakas na mas malakas pa sa kanya. Isang mahinang pamumula ang lumitaw sa malamig, walang malasakit,
at nakakabighaning mukha ni Medusa nang maisip niya ito. Ang biglaang gumagalaw na tingin na ito ay naging sanhi ng galit na si Yan Luo Tian sa kabaligtaran na marahas na lumunok ng laway. Ang babaeng ito. Masasabing siya ay isang nakakabighaning demonyo sa isang lalaki. Kung ang lakas ng kabilang partido ay hindi kasing lakas nito, tiyak na pilit niyang aagawin ito anuman ang nangyari. Ang mga mata ni Yan Luo Tian ay tumigil saglit sa mukha ni Medusa nang bigla niyang naramdaman ang isang malamig na tingin na biglang bumaril. Isang ideya ang sumagi sa kanya at nakita niyang si Medusa sa kabilang banda ay matamang nakatitig sa kanya. Napuno ng matinding pagpatay ang kanyang mga mata. Maliwanag, ang kaninang mapangahas na pagtimbang ni Yan Luo Tian ay pumukaw sa layuning pumatay sa temperamental na reyna Medusa na ito. Agad na nakaramdam si Yan Luo Tian nang hindi mapakali nang mapatingin siya ng malalason na titig. Akmang gagalaw na sana siya ng isang malamig na kislap ang sumabog, balak tanggalin ang magkabilang mata niya. Iwanan mo ang iyong pares ng mata ng aso dito. Bahagyang nagalit si Yan Luo Tian nang maramdaman niya ang marahas na pag-atake ng Medusa. Sa katunayan, ang puso ng babaeng ito ay hindi lamang karaniwang mabagsik. Malamang na hindi siya maglalakas loob na matulog sa iisang kama kasama ang napakagandang babaeng ahas, na may dalang lason, kahit na talagang nakuha niya ito. Gumalaw ang katawan ni Yan Luo Tian habang hawak niya ang kaisipang ito sa loob ng kanyang puso. Bagamat malinaw niyang alam na hindi siya kalaban ni Medusa, bilang pinuno ng sekta ng Gold Geese Sect, natural na hindi niya magawang umatras sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Sa panahon na sina Medusa at Yan Luo Tian ay nahulog sa isa pang matinding labanan, ang may ulo ng tigre na elder, na bumagsak sa lupa, ay tinanggap ng dalawang lumilipad na sinag ng liwanag sa gitna ng hukbo sa labas ng kuta. Pagkatapos nito, nagmamadali silang umatras sa malaking hukbo. Walang pakialam ang tingin ni Xiaoyan sa matandang ulo ng tigre na tinanggap. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Hindi inaasahan na ang Angry Buddha Lotus Flame na nabuo mula sa pagsasama-sama ng dalawang uri ng Heavenly Flame ay hindi pa rin nagawang kitilin ang kanyang buhay kahit na may ganoong kalapit na pagsabog. Gayunpaman, maswerte na ang Elder ay dumanas ng labis na malubhang pinsala sa kabila ng hindi pagkamatay, at hindi naganap na gumaling sa loob ng maikling panahon. Bukod dito, kahit na mapagaling siya, tiyak na magdaranas siya ng ilang sekwela na mahirap alisin. Pagkatapos ng lahat, ang Angry Buddha Lotus Flame ay hindi isang ordinaryong Dao technique na madaling isipin. Dahan-dahang inilipat ni Xiaoyan ang kanyang tingin bago tuluyang huminto sa dalawang Mulan Elder sa kabilang panig. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Dahil nawala ang pagsasama-sama ng formation, ang Three Beast Savage skill ay malinaw na nagsimulang magdusa ng malaking diskwento. Sa loob ng maikling panahon, ang dalawang ulo ng hayop sa katawan ng mga elder, na pinagsama-sama mula sa kulay dugo na enerhiya, ay naging higit na ilusyon. Bagamat ang ulo ng hayop ay medyo ilusyon, hindi ito naging hadlang sa dalawang elder na tumingin ng masama kay Xiaoyan. Malinaw, ang pagkakaroon ng kanilang Three Beast Savage skill na nasira ng isang Dao Wang class brat sa harap ng napakaraming tao ay naging dahilan ng pagkawala ng kanilang mukha. Kapag bumalik sila sa lambak sa hinaharap, mayroong ilang mga tao na walang sasabihin sa harap nila, ngunit tiyak na tahimik silang kutsain sa kanilang likuran. Ang lahat ng pangungutya na kanilang matatanggap ay ibinigay nitong nakaitim na binata na nasa harapan nila. Kayong dalawa, iniisip ko kung epektibo pa ba itong Three Beast Savage skill ninyo pagkatapos ninyong mawalan ng isang tao. Napangiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang pangit na mukha ng dalawang matandang Mulan at tumawa. Isang brat na nakakaalam lamang ng ilang unorthodox na pamamaraan. May pansamantalang swerte ka lang. Ano ba ang dapat ipagmalaki? Hindi maganda ang palad na iyon kanina. Ang matanda na may ulo ng oso ay nakatikom ang kanyang mga ngipin habang nagsasalita. Okay pa rin. Kaya kung magtiis hanggang matapos ko kayong dalawa. Walang ingat na tumawa si Xiaoyan. Ang maliit na pinsalang ito ay ganap na naiiba sa pakikipaglaban kay Yunshan noon. Mayabang na brat. Kahit nawalan kami ng isang tao, kaming dalawa ay sapat na para ibagsak ka. Kapag nahuli ka,
Walang awa naming gagawing pulbos ang lahat ng buto sa katawan mo at tingnan kung makakatakbo ka pa ng mabilis. Ang tinig ng elder na may ulo ng leon ay puno ng kasamaan. Napailing na lang si Xiaoyan nang marinig niya ang mga masasamang salita na ito. Sila ay 2 tao lamang sa tuktok ng klase ng Daowang na medyo malakas. Bagamat medyo magulo sila sa kanyang pananaw, hindi naman masasabing mahirap pakitunguhan ang dalawa. Hindi nagbago ang mukha ni Xiaoyan. Ang Daoqi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na umikot at ang selyo sa kanyang kamay ay biglang nagbago. Isang masalimuot na handprint ang nag-iwan ng maraming after images habang ito ay bumabaligtad at lumilipad. Ang 2 elder mula sa Mulan Valley ay nagmamadaling naging focus nang makita si Xiaoyan gamit ang kanyang mga hand seal. Matapos makaranas ng napakalaking pagkawala kanina, talagang maituturing silang mga tanga kung muli nilang maliitin si Xiaoyan. Pinanood ni Xiaoyan ang mga kilos ng 2 matandang lalaki na may malamig na ngiti. Ang pagpapalit ng kanyang hand seal ay lalong naging mabilis. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na magagawa niyang magdusa ang 2 matandang ito kung pinakawalan niya ang Open Mountain skill ng buong lakas. Ni, isang matalim na sigaw ng agila ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan nang biglang pumutok ang hand seal ni Xiaoyan. Sa wakas, ito ay umalangaw-ngaw sa lugar na ito sa isang malakas na paraan. Bahagyang nagbago ang mukha ng lahat maliban kay Xiaoyan nang marinig ang sigaw ng agila na ito. Ang mga ekspresyon ni Hai Badong at ng iba pa sa kuta ay naging hindi pangkaraniwang pangit. Hindi ba siya nagpapagaling? Bakit siya nagpakita ulit?